Breaking na breaking news po mga kababayan, pasabog na ikagugulat nyo. Major General Romeo Pocis ng Philippine Air Force talagang merong revelasyon. Yung Brave 18 talagang may bagong pasabog at yung 14 na bagong kasama ni Marcoleta maglalahad na ng katotohanan. Talagang nagulat ang mga bendalo. Ang dalawang tuplok, kinakabahan na. Yung One Bull University, na galing-galingan, na feeling abogado, nako, nanginig na, mga kababayan ko. At yung mga bendalo na congressman, yari na takot na sila dito mga kababayan. Bagong listahan, bagong pasabog, bagong dinamita, na akala mo talagang titindig sa tindi ng pasabog. Ito na po ang pasabog natin. Major General Romeo Pocis. Magugulat kayo. Huwag kayong kukurap. Panoorin po natin. Nako, susugod na yata ang mga sundalong ito, mga kababayan ko. Paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18, no? Sila po ay humarap bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado ay nung pagharap pa lang nila sa publiko talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito? Lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan. Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno. At napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, ano. Itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Ano sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubbong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo. Pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Ayan mga kababayan ko. Yan ang mga totoong lumalaban. Sabi nga ni Sara Duterte, talagang pinasaringan si BBM. Sabi po niya, gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Yari. Sabi naman ni Auntie Claire na vlogger, ang vice-presidente kapag walang script na binabasa, walang modo, lumalabas ang totoong anyo. Yusek Claire Castro, vlogger ng palasyo. Naku, nasupalpal po si Auntie Claire dito mga kababayan. Binanatan kasi ni Sara, itong si BBM. M. Talagang matapang na binira ni Sara. Diba? Mukhang sarili mo ang pinaparinggan mo, Auntie Claire. Ikaw na. Ikaw yan. Kahit sa ibang bansa. Ano-ano. Kung ano-ano lang ang lumalabas sa bunganga mo. Hala ka. Mga kababayan ko, bakbakan na talaga ito. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan. Marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala. Maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis. Mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may krisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kundinahin to ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukundina.
lalong-lalo siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan? Opo, at sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, ano ha? Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Kaya maraming nalalaman ito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So personal personal experience, personal testimony. Ayan mga kababayan, kung may Brave 18, may Fearless 14. Yan po ang bagong kasama ni Marcoleta at Mike Defensor. Ito po ang mga karagdagan na magbibigay ng mga listahan ng mga korap, ng mga buhaya, ng mga lintik, ng mga linta na sumisipsip sa mga dugo natin. Buhay pa tayo, pero pinapatay na tayo ng mga animal. Ganyan po, kabudol. Ganyan po, kawalangya ang mga ito. Okay lang sana nung mga unang panahon ang kalaban natin ibang lahi. Ngayon po mga kababayan, talagang sinasabi nila na malaya tayo, pero sa katotohanan, hindi po. Dahil yung mga kaaway po natin ay yung mga buhaya na nagnanakaw sa sarili nating pera, sa sarili nating bayan, pinapatay nila ang mga mahihirap na kagaya natin. Kaya si Senador Marcoleta ay patuloy na lumalaban, SP Cayetano at mga sundalo na matatapang. Hindi sila nagpapatakot, nagpapatibag kay matibag. Diba mga kababayan ko? Saludo tayo kay Marcoleta, ang tunay na senador na may katwiran, at itong mga sundalong ito. At kay SP Cayetano na dala-dala ay Biblia, ang sandigan ng katotohanan. Ganyan dapat ang mga may prinsipyo na mga senador. Hindi nagpapatinag kahit kanino. Tignan nyo mga kababayan, si Marcoleta, kahit kasuhan ng kasuhan, hindi nila kaya. Takutin ng takutin, gibain ng gibain. Pag giniba nyo si Marcoleta, kayo ang magigiba. Para kayong pulbos, dadaanan ng pison. Magiging pinong-pino kayo na parang graba sa tindi ng inyong pagkakarma kung si Marcoleta ay kakalabanin nyo. Dahil milyon-milyon ang kanyang suporta, ang kanyang katuwang sa katwiran at katotohanan. Na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Opo. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong informasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-aawol. Baka merong mas malalim pa nito. Yung katagalang talaga na dishonorably discharged yung pangit. Pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. Ayan mga kababayan ko. Yan po ang sinasabi ni Tuplok mga kababayan Itong dalawang magkapatid na ito, hindi na daw nararapat na tawagin silang ex-marine dahil sila ay nag-awol sa kanilang serbisyo.
Nakita nyo po mga kababayan ang panloloko at pangbubudol ng mga ito. Ayon din sa isang bahayag ng mga kasundaluhan, itong mga active soldiers natin, pinapakalat nila wag na daw tawaging ex-marine, mga bobo. 'Di ba? Mga bobo ba kayo? Dishonorable discharge sa armed forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, ngayon yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-aawol sila o dishonorable discharge sila. Sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o nililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o pagsiwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So redemption sa kanila yon. So dapat po nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan eh. Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yun? Dahil sa tingin nila dapat nilang gawin yun para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila, dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may training, kundi may experience na sa armed forces. Kasi kailangan kasi dyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante yon. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila, at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo. Karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Yan ang nangyayari doon eh. Tinutulog siya nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila? Alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po, yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat nung Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap? Okay, ganito yan eh. Bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, nakasamahan din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kinoconfirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nagudyok sa kanya lumantad. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad para isiwalat itong mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Sergeant Gutesa ay lumantad na at sinasiwalat na nga itong mga pagde-deliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, merong paninindigan, meron silang prinsipyo
na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niyan. Ganyan ang dapat mga sundalo. At Opo. ganyan ang mga sundalo. Tapat. Opo. At sa nakikita nyo po, handa na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan, kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Dahil yan sa Grab Unlimited. Ayan, mga kababayan ko, 'di ba? Sinisiraan nila yung mga Brave 18. Lagi naman silang kumukuha ng mga bodyguard. Gaya ng isang Nicky Rubin, 'di ba? Binabatikos niya yung 18 Marines na nagagamit daw sa politika. Kaya nabash itong Kirubin na ito na laos na kasi ito eh. At gawin nila yung sinasabi nilang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay? So, yun ang kapalit niyan eh. Di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka. Tulad sa akin. Di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman, pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Ayan, mga kababayan ko. Talagang merong pasabog ang Brave Fearless Soldiers na talagang bagong titestigo dito sa sinasabing flood control issue na patuloy na pinagtatakpan ng mga bendalo. Mga kababayan, uunahin pa nila ang nangyaring lindol at iimbestigahan daw nila ang mga tulay, mga building doon, na mga gusali, na mga paaralan. Baka may corruption daw ito. Wow, galing na mga bendalo. Si Tuplok nagsabi niyan, mga kababayan ko. Uunahin daw niya ang pag-iimbestiga sa Mindanao. Wow, galing talagang maglihis ng issue dito. Ganyan po nila binubudol ang taong bayan. Kaya manalig po tayo na sila Senador Marcoleta, sila SP Cayetano ay gabayan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos at ng katwiran talaga. Manalig po tayo, ipanalangin po natin sila na maging matibay at hindi patitibag sa kahit anong sinong bendalo na kupal. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po.